morning, good morning, good morning, good morning. It's Monday morning at live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Start your day right. Huwag po tayo makalimot una sa lahat na manalangin at magtagubilin sa isang maulang umaga. Ngayon po ay July 13 na muli. Mula po sa Pilipinas, kami ay bumabati sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Muli niyo po kaming samahan ngayong umaga at makakasama din po naman natin ang ilan sa ating mga kapatid sa bahagi ng Rizal para tayo po naman ay patuloy pa rin na sumaklolo sa ating mga kababayan at mga kapwa-tao na nangangailangan po ng tulong. Samantala, at sa mga nahihirapan pong pagkasyahin yung kanilang mga budget hanggang sa isang buong linggo, paano bang simple at praktikal na weekly budget na pwede nating sundin? Alamin natin sa atin pong easy lang yan. Naranasan mo na bang sumahod ngayon, tapos parang wala na agad pera pagdating ng weekend? Hindi mo alam kung saan napunta, pero ubos na. Maraming tao ang gumagawa ng monthly budget, pero ang problema, masyadong mahaba ang isang buwan. Mas madaling kontrolin ang gastos kapag hinati mo ito kada linggo. Step 1. Alamin kung magkano talaga ang pwede mong gastusin sa isang linggo. Pagkatapos, ibawas ang renta, ang bills, utang, at iba pang obligasyon. Tingnan kung magkano ang natitira. Iyon ang budget na hatiin mo sa bawat linggo. Step 2. Hatiin ang budget sa 4 na bahagi. Halimbawa, kung may 4,000 piso kang budget para sa buong buwan, 1,000 piso kada linggo ang limit mo. Mas madaling bantayan ang isang linggo kaysa isang buwan. Step 3. Gumawa ng 4 na kategorya. Pagkain, pamasahe, emergency, at personal na gastos. Kapag may malinaw na kategorya, mas madaling makita kung saan napunta ang pera. Step 4. Itala agad ang bawat gastos. Hindi mo kailangan ng komplikadong app. Pwedeng note sa cellphone or simpleng notebook. Ang mahalaga na itatala agad habang sariwa pa sa isip. Step 5. Mag-iwan ng maliit na allowance para sa mga hindi inaasahang gastos. Hindi laging eksakto ang budget. May mga pagkakataong may biglaang kailangan bilhin o bayaran. Mas mabuting handa kaysa mabutas ang budget. Secret! Pero ito ang hindi ginagawa ng karamihan. Kapag may natira sa budget mo ngayong linggo, huwag agad gastusin. Idiretso agad sa ipon o emergency fund. Doon nagsisimulang lumaki ang pera. Bonus hacks! Mag-set ng spending limit notification sa banking app or e-wallet. Iwasang mag-grocery kapag gutom. At gumawa muna ng listahan bago mamili. Kapag weekly ang budget mo, mas madali mong makikita kung saan napupunta ang pera mo. At mas madali mo rin itong mapokontrol. Tandaan mo ito para sa susunod na sweldo mo. At i-share mo ito sa kakilala mong laging nagtatanong kung saan napupunta ang kanyang pera. Dahil dito sa easy lang yan, mga bagay na akala mong mahirap, Pinapadali natin. Easy lang yan. 6:35 sa mga nagtatama po ng kanilang mga orasan at sa mga mayroong lakad. At doon sa mga aalis ng bahay, huwag palimutan po magdala ng panangga sa ulan. Dahil may mga lugar pa rin sa atin na patuloy po naman ang pag-ulan. At mag-ingat lamang po sa kalsada, madulas po ang kalsada, lalo na po sa mga ganitong pagkakataon. At mag-ingat po sa disgrasya. Higit sa lahat, huwag natin kalilimutan palagi na tayo po ay humingi ng awa at gabay ng Panginoon. At alam niyo sa ating pong Wonders of Creation, pag-usapan natin itong mga kangaroo. Kilala po sila dun sa kanilang pagtalon. Pero alam niyo ba na ang paraan nila ng paggalaw ay nakatutulong po para makatipid sa enerhiya? Paano ba yung nangyayari? Panoorin po natin
sa mga hiwaga ng paglalang ng Diyos. Narito sa ating Wonders of Creation. Maraming hayop sa mundo ang kilala dahil sa kanilang bilis, lakas o talas ng pandama. Ngunit kakaunti lamang ang may kakayahang makaakit ng pansin tulad ng kangaroo. Sa malalawak na kapatagan at kagubatan ng Australia, ang mga kangaroo ay makikitang tumatalon ng may kahangahangang bilis at tatag. Ang kanilang kakaibang paraan ng paggalaw, kasama ang natatanging paraan ng pag-aalaga sa kanilang mga suhi o mga anak, ay nagpapakita ng isang nilalang na tunay na namumukod-tangi sa kaharian ng mga hayop. Ang kangaroo ay isang uri ng mammal na nabibilang sa pamilyang Macropodidae na nangangahulugang malalaking paa. Kasama nila sa pamilyang ito ang mga wallaby at wallaroo. Sakop sila ng kahariang animalya, phylum Chordata, klaseng mamalya, at kilala bilang mga marsupial dahil sa pagkakaroon ng supot o pouch kung saan pinalalaki at pinoprotektahan ng ina ang kanilang mga anak. Karamihan sa mga kangaroo ay matatagpuan sa Australia kung saan sila ay naging isa sa mga pinakakilalang simbolo ng natatanging buhay ilang ng bansa. Isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian ng kangaroo ay ang kanilang malalakas na hulihang paa at mahabang buntot. Sa halip na tumakbo gaya ng karamihan sa mga mammal, sila ay tumatalon bilang pangunahing paraan ng paggalaw. Ang paraang ito ay hindi lamang nagbibigay sa kanila ng bilis, kundi nakatutulong din sa pagtitipid ng enerhiya sa mahabang paglalakbay sa mga tuyo at malalawak na lupain ng Australia. Ang kanilang buntot naman ay nagsisilbing pampanatili ng balanse na nagpapakita kung paano ang bawat bahagi ng kanilang katawan ay may mahalagang gampanin. Mula sa pananaw ng agham, ang kakayahan ng kangaroo na tumalon ng mataas at malayo ay dahil sa natatanging disenyo ng kanilang mga kalamnan, litid or tendons, at hulihang mga paa. Ang malalakas na litid sa kanilang mga binti ay kayang mag-ipon ng enerhiya sa bawat paglapag at muling gumagamit ng enerhiyang ito sa susunod na pagtalon. Katulad ng pagkilos ng isang nababanat na spring. Dahil dito, mas nakatitipid sila ng enerhiya habang mas bumibilis ang kanilang paggalaw. Ang ilang malalaking uri ng kangaroo ay kayang tumalon ng higit sa 3 metro o halos 10 talampakan ang taas at umaabot ng mahigit sa 9 metro o halos 30 talampakan ang layo sa isang talon lamang. Sa pagtakas naman mula sa mga mandaragit, kaya nilang umabot sa bilis na humigit kumulang 70 kilometro bawat oras. Ang mga katangiang ito ay nagpapakita kung paanong ang kanilang katawan ay mahusay na naaangkop sa kanilang kapaligiran at pamumuhay sa malalawak na kapatagan ng Australia. Higit pa sa kanilang kakayahang tumalon, kahanga-hanga rin ang paraan ng kangaroo sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Bilang mga marsupial, ang mga sanggol na kangaroo o joey ay ipinapanganak ng hindi paganap na nabubuo. Pagkatapos isilang, sila ay gumagapang patungo sa supot ng ina kung saan sila ay nagpapatuloy ng paglaki at pag-unlad. Sa loob ng supot na ito, ang joey ay nakatatanggap ng proteksyon, init at sustansyang kailangan nito upang mabuhay. Ang kakaibang paraang ito ng pag-aalaga ay isang halimbawa ng kahusayan at pagkakaangkop sa kalikasan. Sa kabila ng kakaibang anyo at kahanga-hangang kakayahan ng kangaroo na tumalon ng malalayong distansya, sila ay nananatiling isa sa mga pinakapambihirang nilalang na matatagpuan sa kalikasan. Ang kanilang natatanging paraan ng paggalaw, pag-aalaga sa kanilang mga suhi sa loob ng supot,
at kakayahang mabuhay sa matitinding kalagayan ng kapaligiran ay nagpapakita ng kahusayan at karunungang nakapaloob sa kanilang pagkakalikha. Sa pagmamasid sa kanilang pamumuhay, makikita na ang bawat bahagi ng kanilang katawan at pag-uugali ay may tiyak na layunin at gampanin sa kalikasan. Kaya't ang mga kangaroo ay hindi lamang simbolo ng Australia, kundi mga buhay na patunay ng malikhain at maayos na disenyo ng kanyang wonders of creation. Upang higit natin pong mapagtibay sa ating mga puso na mayroon talagang Diyos na lumalang sa atin. Tingnan natin ang ating kapaligiran, ang kanyang mga ginawa. Sapagkat sabi nga po doon sa Roma 1:20, sapagkat ang mga bagay niya ang wikang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos upang sila'y walang madahilan. Marapat lamang na ating paniwalaan na mayroon Diyos na lumalang sa mga bagay na ating nakikita dahil nabamasdan po natin ang wonders of creation. Meron po namang isang simpleng blood test na makatutulong malaman kung maayos ba ang paggana ng ating mga bato. Ang tawag po nila dyan ay ang serum creatinine test. Pero ano ba ang sinusukat nito at bakit ito po ay mahalaga? Panoorin naman natin sa atin pong Now You Know. Isa sa mga karaniwang blood test na ipinapagawa ng doktor ay ang serum creatinine test o creatinine test. Pero ano nga ba ang serum creatinine test at bakit ito mahalaga? Ang serum creatinine test ay isang blood test na sumusukat sa antas ng creatinine, isang waste product na nalilikha ng muscles. Tinutulungan nito ang doktor na malaman kung maayos na gumagana ang kidneys sa pagsala o pag-filter ng dumi sa dugo. Maaaring irekomenda ang serum creatinine test sa mga may diabetes o high blood pressure, may hinihinalang sakit sa kidneys, umiinom ng mga gamot na maaaring makaapekto sa kidney function o kailangan ng regular monitoring ng kidney function. Mahalaga rin ang serum creatinine test bago sumailalim sa ilang procedures tulad ng CT scan o MRI na gumagamit ng contrast dye, coronary angiography o cardiac catheterization, ilang major surgeries lalo na kung kailangang masuri ang kidney function bago ang operasyon, at bago simulan ang ilang gamot na maaaring makaapekto sa kidneys. Ilan sa mga dapat na tandaan bago isagawa ang test ay ang mga sumusunod. Karaniwang hindi kailangan ang fasting maliban na kung may iba pang laboratory tests na kasabay nito. Uminom ng sapat na tubig maliban kung may ibang ibibilin ang doktor. Ipaalam sa doktor ang lahat ng iniinom na gamot at supplements dahil maaaring makaapekto ang ibang mga gamot sa resulta. Ang test ay simple at mabilis. Kukuha lamang ng maliit na blood sample mula sa ugat ng braso. Kapag mataas ang creatinine level, maaaring sinyalis ito na hindi maayos ang paggana ng kidneys. Ngunit maaari rin itong dahil sa edad ng isang tao, muscle mass, dehydration at ilang gamot. Kaya mahalagang ipasuri ang resulta sa doktor kasama ng iba pang laboratory tests tulad ng estimated glomerular filtration rate o EGFR upang masuri ng mas tama ang kidney function. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar.
Paano ba natin binabalangkas ang ating mga pananalita o kaya yung mga mensaheng ipinapadala po natin? Kung minsan alam nyo yung hindi pagkakaintindihan o kaya yung bad impression ay nanggagaling doon sa hindi tamang balangkas ng ating mga pangungusap, ng mga sentence, noong mga paggamit natin ng words. Kaya kung minsan nakakapagbigay tayo ng hindi magandang impression. Kung minsan nagdadala pa nga po ng misunderstanding. Pero kung pag-uusapan po natin yung mga professional emails o yung mga pagpapadala ng mga professional messages, paano ba tayo mag-compose? Paano bang gumawa ng mas maliwanag at yung magalang at yung professional na pagkakabalangkas ng ating mga email o kaya ng mga mensahe na ating ipinapadala. Panoorin niyo po dito sa ating You Can Do It. Maraming beses ka na bang nakatanggap ng mensahe na "Hi" lang ang laman? O kaya ng chat na hindi mo sigurado kung galit ba yung nagpadala o seryoso lang? Sa panahon ngayon, malaking bahagi ng ating komunikasyon ay nangyayari sa email at chat. At dahil wala na tayong facial expression at wala na ring tono ng boses, maaaring magkaroon ng miscommunication. At kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, maaaring maapektuhan ang ating mga relasyon, trabaho, at kung paano tayo nakikita ng ibang tao. Kaya naman narito ang ilang simpleng tips para sa mas maayos na email at messaging. Una, gawing malinaw ang subject line o opening ng mensahe. Ito ang unang bagay na nakikita ng tatanggap. At kadalasan, ito ang nagdedetermina kung mabibigyan ka agad ng atensyon o hindi. Ang malinaw na subject line ay nagpapababa ng hindi kinakailangang back and forth at nagpapabilis ng response. Halimbawa, sa halip na question lang o hi, pwedeng mas maging malinaw gaya ng inquiry for video production o invitation, meeting tomorrow at 3 p.m. May ideya na agad ang makatatanggap kung tungkol saan ito. Pangalawa, respetuhin ang oras ng ibang tao. Hindi lahat ng message ay kailangang sagutin agad-agad. At hindi rin lahat ng tao ay available sa oras na magpapadala ka ng mensahe. Maging pasensyoso at iwasan ang sunod-sunod na follow-up kung hindi pa naman matagal ang nakalipas. Pangatlo, basahin muli bago ipadala lalo na kapag may emosyon. Simple lang ito pero madalas nilalaktawan. At kung galit ka o stressed habang kinocompose ang message, huwag munang ipadala. Pakalmahin ang sarili. Isulat mo at isave as draft. At bumalik kapag malamig na ang ulo. Pang-apat, maging malinaw kung ano ang kailangan mo mula sa tatanggap. Linawin kung kailangan ba ng reply, ng approval, ng action o kung ito ay isang simpleng FYI o nagbibigay impormasyon lang. Sa dulo ng email o mensahe mo, laging idagdag, kailangan ba nilang gumawa ng isang bagay? Kung oo, kailan? O sapat na bang nabasa nila ito? Ito ang tinatawag na clear call to action. Pero sa huli, kapag may hindi ka maintindihan sa mensahe ng iba, huwag agad mag-assume ng masamang intensyon. Ugaliing magbigay ng benefit of the doubt. Dahil ang mabuting komunikasyon, kahit text man o email, ay hindi tungkol sa perpektong grammar o formal na wika. Tungkol ito sa pagiging malinaw, maingat, at marespeto sa oras at pakiramdam ng taong kausap mo. Kaya sa susunod na magpapadala ka ng email o message, maglaan ng ilang segundo para gawin ito ng mas maayos. Hindi naman mahirap, diba? Siguradong you can do it! Siguro kayo po makakapagsabi na niyan. May mga na-experience kayo. Minsan pag sa'yo, kahit na sa mga message lang, sabi mo, galit ka ba?
kung minsan yung pagkaka-compose noong salita. Kaya minsan pati nga sa mga letra, lalo na kung nagpadala ng message tapos puro capital letters. Ayun, parang galit ba to? O kaya puro exclamation mark. Ingat-ingat lamang po at bigyan natin ng pansin kung paano natin pong binubuo ang bawat salitang ating ipinadadala sa ating mga mensahe para maiwasan din yung mga hindi pagkakaunawaan at yung sabi nga ay bad impression. Ngayon po ay kausapin na natin ang ating mga kapatid naman, ating mga kababayan ng ating sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Kausapin natin si Brother JP Torio. Brother JP, good morning. Rise and shine. Good morning, Kuya! Magandang umaga po sa lahat ng ating kasambahay na nakatune in ngayon sa ating programa. Narito po tayo sa One Cainta Convention Center kasama ang member Church of God International Rizal Province dahil nagsagawa po tayo ng medical mission para sa ating mga kababayan. Napagkalooban ngayong araw ang mga magulang, senior citizen at iba pang mga residente sa Barangay San Roque, Cainta, Rizal ng libreng medical services at mga pagkain. Narito ang bilang ng mga napaglingkuran ngayong araw. Medical ay nasa 96, dental ay 42, optical ay 125, pharmacy ay 188, libreng gupit ay 18, feeding activities ay nasa 1,600, legal ay nasa 6. Ang total po ay nasa 2,069. Kuya, kasama din po natin ngayon si Sir Jacob Cruz Santos at ang barkadahang Batch 75 at Let's Go San Roque, ang requestor ng medical mission ngayong araw. Yan. Sir Jacob, ano pong masasabi nyo sa ating pong isinagawa na medical mission ngayong araw dito po sa Barangay San Roque? Hello, good morning, Kuya. First of all, taus-puso ako nagpapasalamat sa MCGI for making this possible na maging successful itong medical mission and dental mission. So, alam nyo, ang layunin naman itong medical and dental mission na to is yung mailapit po natin ang mga kababayan natin sa libreng medical, medical na pangangailangan at meron din dito yung legal consultation at meron din po tayong eye check-up, may reading glasses at mga gamot at marami pa pong iba. So, hindi po magiging successful ito kung hindi dahil sa MCGI. Kaya po, taos-puso po yung aming pasasalamat. At gusto ko rin po magpasalamat sa One Cainta, Mayor Kit Nieto, dahil po sa pagpapahiram po ng convention center na ito. No? So, on behalf of Let's Go San Roque and Barkadahan Batch 75, thank you so much. Yan. Salamat po sa Diyos, Sir Jacob, at salamat po sa Diyos sa pagkakataong makagawa ng mabuti sa ating mga kapwa because MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory, pag-ibig! Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat at Brother JP at sa lahat po ng ating mga kapatid na nariyan at sa ating mga kababayan. Salamat po. At lagi nating sinasabi naman po na lahat na ito ay sa karangalan ng Panginoon at ito po'y bukas para sa lahat. Hindi po tayo nagtatangi ang atin pong sama-sama namang paggawa. Kami po sa MCGI ay nagsisikap na sa tulong ng Diyos maging maliit na kasangkapan po na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong religion, ano man ang inyong pong political affiliation, ang atin pong pinag-uusapan dito ay paano po tayong magkakatulong-tulong. At sa bahagi po ng MCGI, paano naman po kaming magiging maliit na kasangkapan na makarating ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga kapwa na nangangailangan. Kaya salamat po sa inyong partisipasyon sa lahat po ng ating mga kapatid naman sa MCGI. Keep on shining
and keep on caring. At tunghayan naman natin ngayon ang kwento ng pagsisikap ng isa nating kababayan na nagtinda online ng mga ulam, kakanin at iba pang pagkain para matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Hi po, ako si Jun Castro, 28 years old from Imo City, Cavite. Naging collector ako sa isang motor brand, which is dalawang motor brand na yun napasukan ko bilang collector. Naging admin din ako doon before, tapos after noon, mga 2 years, 3 years sa pagiging collector, napasok ako dito sa industrial na to, which is driver ako ngayon ng logistic. So, habang nag-work ako, may online business din kami ni Mrs. No? Siya nagluluto ng mga ulam, ganyan, mga food bilaos, party trays, lalo mga kakanin, mga nabibenta sa kanya. Kahit araw-araw, okay lang. Pagpasok ko dito sa logistic, yung deliver, hawa tulong araw-araw. Meron kami pick up, meron kami deliver. Kahit saan kami mag-deliver, okay na sa akin. Yung online talaga, nag-start siya within pandemic na eh. Kasi mahirap nga lumabas mga tao noon. So, nag-start kami, paano natin may ilalabas din yung pagkain. Siyempre, kailangan natin ng income kahit pa paano. So, nag-isip kami ng online since lahat naman na pinasok na ng online. So, why not? Bakit di natin subukan mag-online? So, nag-try kami yung online platform na yan. Ipinasok ko, pinosting nila yung menu. Tapos yun, syempre may mga gatherings pa rin, like mga events, ganyan. Kahit pa paano, kahit nasa bahay lang. Nagtutuloy-tuloy pa rin yung mga events nila, kahit birthday. Siguro sa delivery. Kasi syempre, hindi natin masasabi yung traffic eh. Yung deliver, lalo kung e-bike yung gamit namin. Siguro yung time ng oras ng pagdi-deliver, may expectation ng deliver gantong oras. Eh, syempre, malayo ka. Siguro yung traffic lang na makakadelay sa deliver. Yun lang naman. Pero sa pagkain, wala. Lahat, may mga rate sila na 8 to 9 to 10, ganyan. Ang ginagawa namin para maihain or mai-ready namin yung pagkain, nagpapadown na kami. Para secure na yung luto. Kumbaga, pagdating na lang, upon delivery na lang yung half payment. Pag may nagka-cancel po na order, syempre, ibibenta na lang din namin sa iba. Ito paano. Sabi natin nag-down, tapos kinancel, ibabalik namin yung payment. Pero yung naluto na kasi, pwede namin ibenta kahit paano sa iba. Pwede namin tagpiin, itatab, sabihin natin nakabilao siya. Gagawin natin tab, tapos bibenta natin ng ganito, kanyang halaga. Hindi siya nasasayang. Sa routine naman namin, yan, may pa-order kami ng ganitong araw. Magbibigay na ako kay Mrs. ng finance na pamalengke niya. Natin alas 6 ng umaga or mamalengke siya hanggang 7. Yung pasok ko dun sa trabaho na yan, sa logistic, nasa alas 8 naman ng umaga hanggang alas 5. So, yun, ang buong araw na yon nandun naman ako nag-work. Tapos update na lang ako kay Mrs. Regarding doon sa, yan, yung na-deliver na, or na ihanda na, naluto na. Sasabihin niya, tapos na siya, gano'n, na-deliver niya na. Bali, yung gano'n naman na sa trabaho ko ngayon, na yung pagdi-deliver, lalo pag nasa ibang lugar ako na di-deliver, sila Mrs. ang kasama niya dyan, yung mga anak niya, para mag-deliver sa kanya. Kahit pa paano na ma-manage nila yung oras na pag-deliver on time, ganyan. Kahit basta around Imus lang naman din, around Cavite, may i-deliver dito. Sila na din po nag-deliver. Pagka wala naman po kami pasok yan sa trabaho, tumutulong din po ako para mag-deliver. Pinakapayo ko po sa mga gusto din magdalawang purpose ng income, no? Yung time management po talaga. Sabihin natin, trabaho ka, may business ka, kung kaya mo pagsabayin, kayanin mo. Hindi naman po siya mahirap, lalo kung online naman po yung isa, or sabihin natin physical store. Kung alam mong
medyo nakakaangat-angat na yung physical store mo po, pwede mo naman din pahinga yung isang trabaho para hindi ka na overpressure kahit paano sa pag-iisip, di ba? Sa trabaho naman po, kung ano yung ini-enjoy mong trabaho, enjoy mo lang din. Kung kaya mo pagsabayin yung business tas yung trabaho, enjoy nyo lang po yung buhay. Ganun lang naman po. Hindi naman tayo papahirapan at pababayaan. Lagi lang pong maniwala sa Diyos, no? Kahit man lumugmok tayo sa pinakamababa, andyan siya para hindi tayo pabayaan. Kahit sabihin natin nandito tayo sa panahon na struggle tayo, andyan pa rin tayo para manalangin sa Kanya. Hindi naman tayo niya pababayaan. Kaya sa mga nalulugmok, lagi lang tiwala sa Diyos. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang. Sabi nga po, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Yun dapat lagi, buong puso. Sabi doon sa 3 at 5 ng Kawikaan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. At ang Diyos naman po talaga ang nagpapapangyari ng lahat ng mga bagay na kung nakikita niya naman na makakabuti naman sa atin, papangyayarihin naman ng Panginoon. Yung ating pagtitiwala, nagbubunga yun ng kanyang gabay. Sabi doon sa 37:5 ng awit, ihabilin natin sa Kanya ang ating mga lakad. Ihabilin mong yung lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Huwag lang tayong maghahangad lagi ng alam nyo, yung nandun sa 13:5 ng Ebreo, yung sinasabi nga po, mangilag kayo, ang wika, sa pag-ibig sa salapi, mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Sa ating viewpoint, nagtanong po tayo sa ating mga kababayan para malaman ang kanilang pananaw sa isang issue. Kung ito ba ay nangyari na sa kanila o baka sa inyo nangyari na rin. Yung nasuklian po kayo ng sobra. Tapos sinoli nyo naman. Ano bang inyong pananaw dyan? Na-experience nyo na ba at sinoli nyo ba? Pakinggan natin po ang kanilang mga naging kasagutan at alamin natin ano ba ang sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Ako po na palagi ko itong nararanasan sa mga driver natin, mga jeepney, gano'n. Alam niyo naman yung mga driver natin, medyo may matatanda, gano'n, na susobran nila yung mga baryan nila. So, parang iniisip ko, every piso counts para sa mga driver natin. Kasi yung sitwasyon natin ngayon na mataas na yung mga gasolina, ganyan. Kaya kahit nahihiya ako, binabalik ko pa rin para makatulong kahit papano. Opo, naranasan ko ng nasuklian ng sobra. Sinoli ko siya kasi yun ay para hindi sa akin. At saka isa pa, yung maging tapat ka, yung sa maliit, kahit maliit o malaki, para maging tapat ka, kailangan isoli mo yun dahil hindi para sa akin yung kaya sinoli ko. Yung pandagdag din kasi, sayang, pandagdag din ng kita nyo dahil maliit lang kita ng mga driver. Diba? Oo, syempre, bilang commuter, minsan di may iwasan ng isang driver yun. Syempre, nasa unahan siya, di ba? So, mga ganong instances, binabalik ko siya. Bakit? Kasi kahit sabihin mong hindi niya alam o hindi niya sinasadya, ikaw na nakakaalam, dapat ibabalik mo yun. Kasi hindi naman yun yung tamang sukli na binigay sa'yo. Ikaw bilang may mabuting konsensya, kung may mabuti kang konsensya, ibabalik mo yun, di ba? Kasi nga, malay mo, kahit sa ganong maliit na pera na yung sa ganong barya, nangangailangan yung driver na kailangan niya yung pera. Siyempre, ibabalik mo yun, di ba? At sabi nga, tapat tayo sa maliit, what's more naman sa malaki. Sa jeep po, marami na pong pagkakataon na meron pong sobrang sukli na binigay yung driver. Para sa akin po,
Isinauli ko po yung sukli kasi sa ngayong pagkakataon natin is marami na po tayong gastusin sa ating buhay. Kahit 5 pesos lang po, kumbaga, yung extra, marami na pong magagawa yung 5 pesos na yun para sa driver, pagkuha ng kanilang pagkain, pang araw-araw, kumbaga. Dahil everyday occurrence na ang bumili sa tindahan, madalas ko rin maranasan na masuklian ng sobra. Sa kabutihang palad, na ibabalik ko naman ang mga sobrang sukli at ibinabalik ko ito sa kadahilan ng it is the right thing to do and para hindi na rin ako maging isipin pa or magkaragdag pa ako ng isipin doon sa establishmento na aking pinagbilhan dahil maaaring maging suliranin din nila ang kulang dahil sa sobra nilang pagsukli sa akin. Opo, isinauli ko siya dahil unang-una tumatak sa isip ko, ang tapat sa kakaunti ay tapat sa marami at ang tapat sa marami ay tapat sa kakaunti. Yun yung naging paraan para maibalik ko siya sa tindera. Oo, naranasan ko na at ilang beses na rin ito. Nung bata pa kasi ako, nung naranasan ko yung masuklian ako ng sobra, hindi ko agad na-realize na mali. Para natuwa ako na may sobrang sukli. So, yung may sobrang sukli, binili ko siya ng hindi dapat ibili. So, napagalitan ako ng mama ko. May mabuti naman siyang dulot sa akin. May aral ako natutunan na magsoli kapag sobra, isoli mo. Kasi yun ang mas pabuti at mas tama. Sa behavioral science, ang honesty ay isa sa mga pundasyon ng tiwala sa pagitan ng mga tao. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong pinipiling maging tapat, kahit may pagkakataong makinabang sa pagkakamali ng iba, ay mas nagkakaroon ng mas matatag na relasyon sa kapwa at mas mababang stress level. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagiging tapat kahit walang nakakakita sa ating ginagawa? Isang gawaing hindi nakukuha sa isang araw o sa isang linggo o sa isang buwan, yun ay pinagsasanayan, pinapractice na. Meron kang naramdaman na gusto mong mandaya, lalabanan mo yun. Pagsasanayan mo na hindi ka mandadaya. Ako kasi naranasan ko yun eh. Susuklian ka, sobra. Maisip mo ngayon, hindi naman ako may kasalanan, sabi ni Satanas. Huwag mo na sole, hindi naman ikaw may kasalanan eh. Lagi kong ginagawa, sosoli ko. No? Kasi, ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-iimbot. Huwag mo imbutin ng asawa, huwag mo imbutin ng bukid, huwag mong iimbutin ng baka, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Sinuklian ka ng sobra, kanya yun eh. Huwag mo iimbutin, sosoli mo. Alam mo naman yung may-ari, sosoli mo. Sa atin naman pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at tayo ay makapagpadama ng pag-ibig sa ating kapwa sa bawat pagkakataon na mayroon tayo. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Kaya pwede magitawag. Wala ko doon? Ma'am, may gusto ma'am. Pwede ko makitawag ka dali ma'am. Bakit cellphone pagtawag ba? Nanghi din ako sa maestra ba? Na absent ko karon, exam din mo karon. Ang lula mo jud ba na ginatumar ko tambal ba niya? Kailangan ko makapalit ba niya? Dili pwede nga, dili siya kainom karon ba? Mo to nga. Patawag daw ko sa classmate ba? Pwede ba ko maka-excuse lang sakto? Pero sige. 0948. Di mo na classmate? May signal? May signal? Yeah, excuse me. Excuse daw kuya. Yeah, pwede makitawag ya. Wala na ba ko load? Wala mo nga load diri. Sige te, salamat. Emergency mungkin ba? Wait tambal ang wala. Kanya, baligyan mo na. Dila. 40 ang isa pero balag mo ka 100 lang ko karon or. Tarangan daw ka na mo baligyan na. Baligyan na to ni. Isa ta. Isa. Ya maula mo tataya. Baligyan mo?
Nagpila? 40. Palitan isa. Pili ka. Ako mo ganun ipalit sa tambal. Tambal? Sa akong lola. Ayaw lang sukli. Suka? Salamat kayo. Kapalit ako tambalan. Sige, salamat ya. Wala, sa may number mo siya? 443. Oh, na. Ay, tol, ako total si John Mark. May kasi tol, kailangan ng gamot yung lula ko tol ba? Yeah, kailangan niya ng maintenance to. Karon man jud ako dapat ipainom tol niya. Kailangan po ko binta lagi silig. Tol, pag maubos to tol, ayan mo, baka pwede pahabol, sabi niyo kay ma'am. Salamat tol, pakisuyo na lang ako kay ma'am tol, baka Wala. Dahil na. Linti na ni mo. Sige na. Kuhaan na. Sige na. Under na. Ano ba yung tawagan? Ako anta ng classmate kay kuan man gid lang ron exam. Excuse ta na. Ko sa akong teacher ba. Stop sa. Sige na. Ayun na. Aba. Ano ba yung number mo? Ano yung number? Oh. Ano? Bring. Hello tol. Kuan ni si Yuyong ni. Kuan pwede ni mo kuan si mama. Hangyo nabaligya pa mong gid ko kay kuan kanang para kang lula ba. Nasakit mong gid siya, palit og tambal balag karon lang. 45. Wala ko pa ani. Pili tambal sa una. Balag makahalin lang ko 100 pesos ba. Hindi naman nakabuok. Ha? 8 ni sa kabuok. Hindi naman ang 8. 320. Oh, 300. Paliton. Pero ya? Sige. Salamat kayo ya. 300 okay na ya. 200 ipon. Ha? 800 karga rin to. 250, di na 250. Oh, sige lang ya, basta makapalit lang ang tambal lang niya. Sige, salamat kaya niya. Nangabot ka dirig pa maligyan nakaladyo sa imong ikuan tan. Ako di ba sa Palitin na siya kari ako tulo. Bilang tulo? 120. Ay man ang sinso. Salamat kaya. May hapon siya. Kila ba na? Atin tumupis. Kalin na gini. Hindi ka patapang. Imagine na to. Punta na sa yung rintang bud. Sus, pre. Kami palang tunggaling ko. Ako palang tunggaling ko doon sa kusina, pre. Kaya kayo tuloy-tuloy niya. Mga stranger rin. Hindi naman mamansin yung mga tao. Tabangan ko nila pag baligya. Pabili kwarta. Oleo na naman ilargo para makapasok tambal. Ha? Ulang sa ko. Ay, kaulang pre. Yun na ginagtarong yun nga para mo katabang. Ato na lang biligya, sud-sud to sa mga mga opisina. Mao to antod nga naluoy ni gid ko kay gitawag pa. Oy ko bilang estudyante po di po dalim yang kimtang mo tong gaan na lang gyud ako siya guan gyud para makuli na siya sayo. Last na lang gyud to. Ako lang gyud yatag para makuli na gyud siya. Samo mo gitong kahimtang lisod kayo kay siyempre dili basta-basta ako baligya lang niya. Muduol kaya kinahanglan niyang kwarta. Ako ma-advise na sila if naitao nga namang hinanglan og tabangan lang siguro na to kay taor mo ta pareha. Pareha ra ta nagkalisod, pareha ra ta nang inabuhi. Pero og nay ato dapat bulot ang tabang sa tao. Mao daw akong cellphone yan gamit. Akong tabangan kay kanang naloy kay napukoy lola baka nang kung nasakit akong lola kay syempre kinahanglan gyud og kwarta nga ipalit pang gasto para maka-survive akong lola. Para sa ako lagid makatabang ning gid ko. Interest napay ako balag wala naging pabilin. Siyempre, importante gid kanang maayong tao gid ka dili pud kay na mga tabang sa imo imo din bilibara bisag naay imo. Mao na yung mga tao nga selfish. Di ka balungutan og kuan ba kahimtang bitaw sa tao bitaw. Dapat gyud mo tabang gid ka og interest na pa imo.
lagi po din natin tatandaan ang sabi ng Kawikaan 3:27. Huwag mo ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Tayo po ay dumako ngayon sa atin pong kasalukuyang medical mission sa Barangay Balut sa Covered Court ng Orani, Bataan. At makibalita po tayo, kanina po ay nagpasimula na ang atin pong registration alas 5 ng umaga. Tatagal po yan hanggang mamayang 9 o'clock. Yung mga nasa area po na yan ng Barangay Balut Covered Court sa Orani, Bataan, maaari po kayo magsadya. Yan po ay bukas po para sa lahat ng ating mga kapwa-taong nangangailangan. Makibalita lang tayo ng saglit kay Sis Camille Malang. Sis Camille, good morning sa inyo dyan sa Barangay Balut. Rise and shine. Yes, good morning Kuya, and rise and shine po sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa ating ngayong umaga. Ayan po, maulang araw po ng Lunes at bagamat maulan po ngayon, ay patuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan po ng pag-ikot ng ating medical mission dito sa bayan po ng Orani, Bataan. At para sa araw po na ito, Kuya, atin naman pong pagseserbisyohan ng ating mga kababayan mula sa Barangay Silahis, Puksuan at Sentro 1. Ayan po, nandito nga po tayo sa Balut Covered Court. Gaya po ng sabi nyo, Kuya, alas 5 pa lamang po ng umaga ay nag-open na po ang ating registration. Kasabay rin naman po ng pagdating ng ating mga kababayan para po sila ay agad na makapagpa-register sa kanilang services na i-avail ngayong araw. At syempre po, dahil maaga pong naghanda yung ating mga kababayan, maging ang ating mga volunteers, ay meron po tayong inihandang libreng almusal para sa lahat. Ayan po, meron po tayong ipinamamahagi na mainit na lugaw para ngayong umaga. At syempre po sa ating pong medical mission, Kuya, meron po tayong process na sinusunod dito. So from registration po ay magproproceed po sila sa ating vital signs area kasama po ang ating mga UNTV News and Rescue Team kung saan sila po ay kukuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information po na kakailanganin ng ating mga doctors mamaya. And then after that, ay pwede na po silang mag-proceed sa kanilang respective waiting area para naman po sila ay makapagpakonsulta or makapag-avail ng ating services mamaya. At syempre po kung kailanganin naman po nila ng gamot, ay hindi na po nila kailangang lumabas pa para bumili po sa mga butika. Na rin po, dagdag kabawasan po sa kanilang gastusin, ay andyan din po ang ating MCGI Pharmacy para naman po sa ating mga libreng gamot. At Kuya, para po sa mga available po nating services ngayong araw, meron po tayong dental services, meron po tayong dental check-up and tooth extraction. Sa optical services naman po, meron po tayong free eye check-up with free reading glasses, ang ating pong ECG and CBG, ang ating naman pong legal consultation ay available rin po para po sa ating mga kababayan na may gustong ikonsulta sa kanilang mga legal matters. At syempre po, hindi mawawala ang ating libreng gupit para sa mga kalalakihan. Hatid naman po sa atin ng ating mga kasama mula sa MCGI Barbers. At syempre po, nagpapasalamat po kami sa Diyos sa bawat pagtulong po or sa ating mga masiyahing MCGI volunteers and staff na katulong po natin every Monday sa pagbibigay po ng iba't ibang libreng serbisyo para sa ating mga kababayan. Yes, Kuya, gaya po ng sabi po ninyo, ito po ay every Monday po nating isinasagawa at open po ang ating registration hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At dahil pabago-bago po ang panahon at uso na naman po ang sakit, lagnat, sipon, ubo, sa mga kababayan po namin na malapit lang dito sa ating area ay pwede pa rin po kayo magtungo dito sa Balut Covered Court para po kayo ay agad na makapagpa-register at makapag-avail po ng ating mga services. And muli po naming pinapaalala na sa layunin po na tayo ay makatulong sa ating mga kapwa, lahat po ng serbisyo na inyong matatanggap mula sa ating MCGI Medical Mission ay wala pong bayad hanggang sa mga pagkain at mga gamot po na inyong matatanggap. And regardless man po kung ano man po ang inyong lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation, lahat po dito ay welcome sa ating MCGI Medical Mission. At ito pong bawat pagkakataon nito ay ating pong ipinagpapasalamat dahil po tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makatulong po at isabuhay ang aral na itinuturo sa atin mula sa Biblia.
At kita-kits naman po tayo next Monday. Meron po ulit tayong medical mission para naman po makapagserbisyo sa iba pa po nating mga kababayan. At yan po muna ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Sister Camille Balang, at sa lahat po ng ating mga kapatid na kasama natin dyan po sa Barangay Balut, sa covered court po dyan, sa Orani, Bataan. Salamat po sa inyong partisipasyon at salamat sa inyong pakikipagkaisa ng paggawa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Nagpapatuloy din po ang atin po namang isinasigawang mass indoctrination today ay nasa day 11 na po tayo mamayang gabi. 7 p.m. po yan, Philippine Standard Time. At ang ating Rise and Shine segment dito po sa programa nating Good Morning Kuya ay sumasayo naman every Monday, 6:30 in the morning. Nagpapatuloy pa rin po ang ating mga public services sa ating serbisyong bayanihan Monday to Friday. Alas 4 naman po yan ng hapon. Samantalang ang atin po namang ginagawa po na mga medical missions, araw-araw naman po ito sa iba't ibang mga dako. Ang atin pong mga charity centers din ay nakabukas. Kagaya po ngayon, ongoing din tayo dyan sa area po ng Valenzuela City. Every Monday po ito, no? Sa number 22 T. Serrano Street, Marulas. Nakapagpasimula na din po tayo ng ating registration kanina 5 o'clock in the morning. At bukas naman po, araw ng Tuesday, schedule naman po natin sa Parañaque City. Ang ating MCGI Charity Center naman po ay nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. At pag Wednesday naman po, ang ating MCGI Charity Center sa Quezon City, ang maaari po ninyo mapuntahan. Nasa number 35, Reliance Barangay Nagkaisang Nayon. Samantalang pagka Thursday po, ay bukas po ang ating MCGI Charity Center sa Tagum City sa Davao del Norte. Yan po ay nasa Acaso Compound, Barangay Apocon. Bukas naman po yan 6 in the morning hanggang 11 o'clock. Samantalang every Friday po ay dalawang venue po ng ating MCGI Charity Center ang maaari nyo ding mapuntahan. Sa Marikina City sa number 141 E. Rodriguez Avenue. At yan po ay sinasabayan din naman ng Tuba Benguet MCGI Charity Center na nasa 3rd floor ng Emerald Sky View Center, Barangay Poblacion, Aspiras. At Monday to Friday po, bukas din ang atin pong MCGI Diagnostic Center na nagbibigay po ng mga libreng serbisyo. At iyan po ay nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Monday to Friday po yan. Libre po ang ating mga serbisyo dyan. Wala po kayong aalalahanin na kailangan po ninyong bayaran o kung ano pa man. Kung hindi, meron pa po tayo dyan mga pati libreng kaunting pagkain habang kayo po ay naghihintay pang tawid ng gutom. At yan po naman ay tinatapos po natin yung lahat ng makakapagparehistro sa kabuuan po ng maghapon. At ang atin pong upcoming medical mission sa Barangay Tala, Orani, Bataan this coming Monday, yan naman po July 20. Maaari po din kayong makapagsadya dyan naman po sa Barangay Tala sa Orani, Bataan. Samantalang yung mga may hawak po at may nakapag-avail po ng mga stubs natin para sa atin pong free store. Ang MCGI Free Store Bagak Bataan po ay maaari ninyong mapuntahan sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Pag Tuesday and Thursday po yan, nakabukas 9 to 12 ng tanghali. Maaari po kayong makapag-claim doon sa inyo pong mga hawak na mga stubs at mga points sa atin pong free store kung saan kayo po ang mismong pipili ng mga kailangan po ninyo. Ulitin po natin, kaya po yan free store, libre po yan. At wala naman tayong hinihintay na kapalit. Bukas po yan sa lahat ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan na sa tulong ng Diyos ay atin po namang naaabot. At ito po ay sa sama-sama pa ring paggawa at pagtutulong-tulong ng members ng Church of God International o MCGI sa karangalan ng Panginoon. Kaya po lagi nating sinasabi, mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. On that note, ay iiwan namin sa inyo isang awiting nagpapaalaala na ano man ang ating pinagdadaanan, huwag tayong susuko dahil meron tayong Diyos na aalalay
at tutulong sa ating mga kahirapan. Sa kanyang rendition po naman ng awiting Sige Lang Kapatid, iiwan namin sa inyo ang awitin ni kapatid na Kevin Opulencia para sa ating On a Good Note. Manatili pong nakaantabay sa pagpapatuloy ng programang Good Morning Kuya. Minsan pa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning.